Hello guys! Welcome back to my new channel, ang Linglish Channel. Mula doon sa isa sa mga magagandang locations na nasilayan ko sa Malabon City, ang Dampalit Megadike. Nakatawid na ang Lakwatsirong Butiki ngayon dito sa makasaysayang simbahan ng Ubando, Bulacan, ang National Shrine of Our Lady of the Immaculate Conception of Salambao, o mas kilala sa tawag na Ubando Church. Hayaan niyo muna akong magbahagi sa inyo ng maikling kasaysayan. Ang simbahan ng Ubando, kilala rin bilang parokya ni San Pascual Bailon at pambansang dambana ng Nuestra Señora Immaculada Concepcion di Salambao, ay isa sa mga pinakamatanda at pinakamakasaysayang simbahan sa Pilipinas. Matatagpuan ang parokya nito sa bayan ng Ubando sa lalawigan ng Bulacan. Isa itong puok na ginaganapan ng taunang may 3 araw na pagsasayaw sa Ubando bilang pagbibigay pugay at papuri sa 3 pintakasing santo nito: San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at ang ina ng Salambao. Isang pagdiriwang ang binanggit ni Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, sa mga pahina ng kanyang nobelang nasa wikang Kastila, ang Noli Me Tangere, sa Kabanata 6, Kapitan Tiago. Tuwing buwan ng Mayo, sinasagawa ng mga parokyano at ibang mga deboto ang 3 araw na sayaw sa Ubando, dating kilala bilang Kasilunawan, sa loob ng simbahan, na sinusundan ng isang prosesyon sa kalye. Nilarawang kamukha ang harapan ng simbahang ito, ang simbahan ng Marilao, Bulacan. Binubuo ang edipisyo o gusali ng mga bintana at patag na mga haligi, at may pedimentong may isang butas o uka at 2 bilugang mga bintana sa tagiliran. Nasa gilid ng harapan ng simbahan ang isang oktagonal o may 8 gilid na turing may kampana. Kadikit ng istruktura nito ang kolehiyo ng San Pascual Bailon, isang pribadong paaralang pinangangasiwaan ng parokya. Pinaniwalaang nadadampian ng mga pilak ang dambana ng simbahan. Itinayo ng Ordeng Franciscano ang simbahan ng Ubando noong April 29, 1754 sa pamumuno ng unang kura Ubandong, si Reverend Father Manuel D. Olivencia. Nasira ang simbahan nang magkasanib ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong 1945 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit, muling itinayo sa pamamagitan ng pagsisikap ni Reverend Father Marcos C. Punsal sa tulong ng mga lokal na parokyanong Ubandenyo. Kabilang sa mga kura parokong nangasiwa din ng simbahan ng Ubando mula pa noong 1900 ay sina Reverend Father Juan Dilag, Reverend Father Ezequiel Morelos, Reverend Father Ricardo Pulido, Reverend Monsignor Rome R. Fernandez, Reverend Father Marcelo K. Sanchez, at Reverend Father Danilo G. de los Reyes. Si Reverend Father Rome Fernandez, sa tulong ng Komisyong Pangkultura ng Ubando, ang muling bumuhay sa pagdiriwang ng sayaw sa Ubando noong 1972. Makalipas ang isang pagbabawal ng Arsobispo ng Maynila
makaraan ang ikalawang digmaang pandaigdig. Itinalaga ng Simbahang Katoliko ang Simbahan ng Obando bilang isang dambanang pangdioceses ng ina ng malinis na paglilihi ng Salambaw o Ina ng Salambaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood guys. Next destination ay doon naman sa parting Valenzuela City. Isang makasaysayan at tahimik na lugar ang puntahan ko doon, ang Tagalog Fishing Village. Abangan niyo ko doon guys!